Okay. O sir, anong lesson sa buhay mo na gusto mong ibahagi doon sa mga audience natin, mga nanonood? Sipag at tiyaga ang kailangan. At saka tipid. Tipid. Hindi rin pwedeng kahit anong sipag mo, tiyaga mo. Kung kumita ka ng 10,000, gagastusin mo yung 12,000. Wala. Yung sinasabi nilang 1D millionaire. Wala yan. Hindi pwede. Kung gusto mong umasenso, kailangan talaga sipag at tiyaga at tipid. Isama nyo dyan ang tipid. At higit sa lahat, ang laging panalangin tawag kay Lord, nabigyan kayo ng guidance and blessings all the time para makamit ang success sa buhay. Sir, di napag-usapan na natin yung mga yung paano ka nagmamanage nung palaisdaan mo. At nakwento mo na paano yung mga sekreto, paano kumita ng maayos. Sir Ben, paano ka nag-umpisa? Ako kasi, nag-aral ako ng mekaniko, automotive and diesel mechanic. Pagkatapos ko nag-aral, yun ang in-implement kong pinakahanap buhay ko. Trabaho ako sa Oviedo Motor Works. At the same time, nung nakikita kong kulang yung kita, sinabayan ko ng pagpasok sa isang industrial company. So, work ako ng 8 o'clock in the morning sa Talyer. And then at 5 o'clock, pupunta akong patrabaho na naman sa industrial sa Aris, Philippines, which is night shift. Yun. Pagdating ng araw, kulang pa rin. Iniisip natin, kulang pa rin ang income. Nagangad akong lumipad ng ibang bansa. Nag-abroad ka? Nag-abroad ako. Pinasok ko rin ang aking pagtapos na pinag-aralan kung saan ako naging mekaniko. Doon, naging mekaniko ako sa Saudi Arabia. Pinabot din ako ng 8 taon sa Saudi Arabia. Hanggang sa nagbalik bayan ako, nabuntis si Mrs. Ang sabi sa akin ng Mrs., nung imbis na babalik pa ako, medyo maganda-ganda kita sa Saudi. Sabi niya, kailangan kita. Pero hindi na ako nagbalik. Dahil sa tagal ba naman na wala kaming anak. So, nandoon yung pangangailangan sa akin ng asawa ko. 13 years na walang anak si Mrs. 13 years na mag-asawa kayo. Mag-asawa kami ng 13 years na walang anak. So, nung nagbakasyon ako dito, nakaramdam siya ng paghihilo. Sabi ko, pa-check up ka ng pregnancy test. Positive. Lumabas si Bebe. Dito na ako naghahanap buhay. Nandyan namamasada. Pero sarili kong jeep. Ang pinapasada ko. At kasalukuyan nagpapaaral ako ng mga bata kasi mayroon ako isang adopted. Sa pagka-ambisyosa namin kasi, ang pagka-ambisyoso namin mag-asawa, binigay namin talaga ang susi ng kanilang kinabukasan ay nasa edukasyon. So kahit sa mahirap na buhay, pinadala namin sila sa magandang klaseng eskwelahan. Yung dalawa, ang anak niya? Yung dalawa, which is Harvard School and Ednat School. Malalaman din naman ninyo kung ano ang Harvard School at Ednat School dito sa Pangasinan. Yun. Hindi yata ako na matagumpay doon sa anak kong babae. Pero doon sa anak kong lalaki, sobra-sobra naman tagumpay. Natapos yung anak kong lalaki, nakapasa sa UPCAT, yun sa UP. Yun, naging scholar siya doon. Hindi sa academic dahil mahirap ang buhay. We belong to an indigence before. So, naging scholar siya dahil sa pagkaka-indigence namin. Okay. Pero yun, kung talagang ipapasok naman niya sa academic, pasado. Pero ayaw naman, hindi naman greedy ang anak ko, magagalit ang Lord, sabi sa amin. Yun, sige, go on supporting him. Hanggang sa nakapagtapos siya, which is doon ako naging mayabang.
Nung nakapagtapos yung anak kong isang lalaki sa UP Diliman, Ano bang kinuha niya? kumuha siya ng Bachelor of Science in Psychology. Oh. Nakapag-graduate siya as magna cum laude. Aba? Doon, mayabang ako. Naging mayabang ako dahil sa pag-angat sa akin ng anak ko. Napapayak ako, biri, sentimental talaga yung pagpapalaki ko ng bata. Ayun. Wala kaming masyadong koneksyon. Yung anak ko talaga pumasok yan sa trabaho, walk-in. Nag-start yan ng anak ko ng 10,000 pesos a month. Sa Camp Aguinaldo, 10,000 pesos a month. Tanong sa kanya kung bakit gusto niyang pumasok doon, yaman, ganun lang ang sahod. Ang sagot ng anak ko, gusto kong ibalik sa gobyerno ang pinagpaaral sa akin ng gobyerno. Yun. Hanggang sa umangat ng umangat. Hindi ko na alam kung ano nang pwesto niya ngayon. Pero alam ko mataas na yung kanyang pwesto. Masyado lang kasing sikreto yung bata. Ngayon, tuloy pa rin ang hanap buhay. Although hindi kami umaasa sa bata kasi andun ang negosyo ko dating. Nagninegosyo ako ng balot, nagninegosyo ako ng karning baboy, bigas. So alam ko halos lahat kung alin ang very successful na business at kung alin ang mahirap. Sa bigas, mahirap ang bigas. Mamumuhunan ka ng 800, kikita ka lang ng 100. Mabigat, no? Sa baboy, pag sarili mong baboy at nagpatining ka, noong araw, ang computation ko lang, kikita ka lang ng 2,000 sa isang baboy. So, kinakailangan mong 20, 10, 20 para makaging ka ng 40. Para kumita ka at may pangtustos ka sa mga anak mo sa pag-aaral pa lamang. Hanggang sa, kulang pa rin, nag-itik ako. O mayroon akong itik. Yun, medyo maganda-gandang kita. Kumikita ako ng sapat. Yung itik at balot ang negosyo ko. Unti-unti, para pagka yung namamahinga ako, tinitingnan ko yung mga lupain na hindi ko naman nako-culture dahil hindi naman ako talaga magsasaka. Naisip kong bungkalin, alisin yung lupa para pulaan ng tilapia. Ito yung sinabihan ka ng magulang mo na nababaliw ka na. Kung saan ako sinabihan ng mga magulang na nasisiraan ako ng bae. Dahil daw pinapaahon ko yung lupa doon sa magandang klaseng lupa. Malapit sa kalsada, along the road yun eh. Around siguro mga 4,000 square meters siguro marahil yun eh. Inalis ko yung 2/3, yung 3,000. Binenta ko yung lupa sa halagang 200 per truck. After a year, nilagyan ko siya ng 40,000 na tilapia. Doon na nagsimula kung saan ko ginamit ang tate. Yun, nag-gain ako doon. Hanggang sa nakapagbenta ako ng 100,000, ganun. Hanggang sa yung isang palaisdaan yan, diyan ako nag-start eh. Pinalisan sa akin yan. Aba. Doon ka na nagbangos. Yun. Nagbangos ako dyan. Pero dyan pa lang yan. Ngayon, nandito na ako kasi balikbayan na ako nung nag-English ako sa palaisdaan. Sa tumakbo ako ng kapitan, naging kapitan, awa ng Diyos, tinulungan ako ng constituents ng barangay, nanalo ako for 3 years. Katuto lang, hindi sa pagmamayabang, maganda rin ang performance ko bilang kapitan. Kasi dito sa aming barangay, dati lubak-lubak ang kalsada. Lubak-lubak yan, walang eskwelahan, walang mga ilaw sa kalsada. Nakarating ako, nakaakyat ako hanggang sa Senate, hanggang sa Malacanang, para lang humingi. Takin mo yan, ha? Na-konkreto ang aming kalsada. Nagkaroon kami ng eskwelahan. Nagkaroon kami ng street lights. Nagkaroon kami ng tubig. Dati, yung anong tawag dito? Deep well. Deep well lang ang supply ng tubig dito sa aming barangay. Okay. Ngayon, nagkaroon na kami ng
continuous supply ng tubig dahil sa biwad. Ano? Ngayon, re-electionist ako sa pagkakapitan, natalo ako. Dahil siguro, hindi ako namigay ng pera eh. Ayaw kong magpamigay. Dahil once na namigay ka ng pera, bumili ka ng boto, that will lead you into corrupt. Babawiin mo yun eh. Natalo ako. At saka isa pa pala, dahil sa matindi ang galit, away namin ng kagawad ko, tinuturuan akong mag-disburse ng hindi karapat-dapat, talagang nagmatigas ako na hindi pwede. Doon, siyempre, kahit kaalyado ko, pagdating ng halalan, bumaliktad siya, na kung saan nabawasan ang aking boto, na siyang taan, yun ang dahilan na kung bakit natalo ako. Dalawang offer sa akin nung natalo ako. Isang pare na kaibigan ko, hinalok ako na sumama ka na sa akin. Marahil ayaw sa iyo na niload ang politika. Nag-isip ako, kung magiging supporter ako sa simbahan, o halimbawa yung IIMS o kaya sa Kristan, sa palagay ko kaya mapag-aaral ko ang anak ko. Wala akong masyadong kaalam-alam sa kalakalan sa simbahan eh. So hindi ko ginrab yun. Dumating si ex-mayor Pavia, yung si commissioner nga. Pare, sabi sa akin, alagaan mo na yung fish pan ko. Yung nakuha ko dito sa Santa Rosa, ikang gano'n. At yung nakuha niya ng Santa Rosa, ang fish pan na yun, that is 1.5 hectares, yung sa taas na yan. Bakit naman kako, mayor, kako? Nasa isang tao yun, inaanak nyo pa, baka mamaya may masabi sa akin. Pare, 3 taong mahigit na kami. Ni Singkong Doling, hindi pa ako kumita. Ikang gano'n. Dahil sa maganda ang pagkakaibigan namin, tinanggap ko. Mantakin mo, 2 linggo, pagpunla ko, nilason. Nilagyan ko na 5,000 bangos. Nilason. Punta ako sa munisipyo. Mayor, sabi ko gano'n, ayaw ko na. Bakit? Nakainggitan yung lako doon. Sabi ko gano'n. Sabi naman sa akin ni Mayor, pare, pagsubok lang yan. Ang umaayaw, hindi nagwawagi. True, yung encouragement niya, sige. Tumuloy ako. Unang harvest namin, humalakhak siya. Sinasabi ko na nga ba, eto, nakita ko yung taong kailangan ko. Dahil kumita kami, 60,000 kami. Kaya umalakhak talaga siya. Hanggang sa nawala na sa kanya, sa akin na napunta. Ako na ngayon ang nagli-list doon sa list ni ex-mayor Pavia. Etong palaisdaan na ito, hindi rin to nakuha ni ex-mayor, gawa ng may problema. So gusto kasi ni ex-mayor, lahat ito makukuha niya. Kaso may problema, so hindi niya tinuloy. Pero ito, sa akin ngayon napunta. Dahil na naman siguro sa obserbasyon nila sa akin na trusted ang pagkatao ko. Di sa pagmamayabang, maniwala kayo sa hindi. Ang may-ari nito nasa Amerika, doktora. Andyan lang sa kabilang barangay, ang kaniyang angkan, mga relatives. Pero pag umuwi sila dito, sa akin sila tumitira, nag-i-stay. Stay sila sa akin ng 3 weeks or even 1 month. Doon, lumaki na naman ang aking puso. Dahil ang ibang tao, professional, pinagkakalob nila ang buhay nila sa akin. Di ba? Ayun. Marami nang namamlanong gusto nilang agawin itong palaisdaan ng mga amo ko. Pero sabi naman ng amo ko, masaya na ako kay Titong. So, eto, nung nakuha na nila lang buo ito sa akin, ibinigay. Ngayon, nung nasa akin ibinigay, gumawa na ako ng dokumento. Magpapatunay na yung hindi nila makuha hanggat hindi ako natatapos. So, sa ngayon, masaya ako dahil wala na ngayong nagsasabing aaminin na ito, aangkin na namin ito, ganon.
Sila pa nga yung hinahamon ko eh. Gusto nyo kunin nyo yung pispan ng relatives nyo, tsahin nyo. Bakit? Mabigat ang condition namin dito eh. Pag umayaw sila sa akin, babalik nila yung remaining amount ng lease for a year, for 10 years. Kung ako naman ang umayaw, babayaran ko rin sila. Diba? Talagang vice versa naman yung conditions. Yun, awa ng Diyos. Kumikita naman ng konti, pakonti-konti na kung saan sapat na para ikabuhay ko ng 1 taon. Sir, ilang ektarya lahat itong mga palaisdaan ngayon? Yung palaisdaan na ito hanggang sa yung alaga ko, sa lahat-lahat na maabot ito na may 5 hektarya, pati yung mga alaga ko. Kasi dito kulang na 5. Including my own, may 5 hektarya. 5 hektarya. Oo, ganun. Bukod dito, may ibang area pa? Meron pa akong ibang area. Ilang hektarya yung mga... Yung nandoon, may kalahati. Aside from yung nilalagyan ko ng tilapia, which is around yung sa tilapia naman, siguro mga 1,200 square meter Malit lang. Sir, kailan mo naramdaman na nagbago ang buhay mo? Dito sa pagpasok po ng fish pan. Kasi habang nandito ka sa fish pan, yung sinasabi ko sa inyo noon, pwede mo madalihin ang pag-harvest pag kailangan mo ang pera. Pero at the same time, pagka talagang kailangan mo yung pera, habulin mo naman sa pagpapakain para mapadali ang hango. Kung kaya mayroon kang dapat na bayarin, i-target mo na gano'n. Dapat ganitong time, mag-harvest na ako. Ganon. Survivor naman ang nangyayari. Siguro nagkakaroon naman ng konti-konting excess. Yung ngayon nating pinapaikot sa ibang diskarte. Anong nagbago sa pamumuhay mo nung Marami. mayaman ka na? Marami. Hindi naman to. Ba't tumatawa kayo pag... Maraming nagbago. Maraming nagbago. Oo. Noong araw, hindi ako pwedeng mag-stay sa duyan ng maghapon. Pero ako ngayon, maski mag-stay ako sa duyan ng maghapon, pwede ako mag-stay. Pwede na. Oo, pwede ako mag-stay ng duyan maghapon. Okay. Gaano ba, sir, gaano ka kasipag nung time na gusto mong yumaman? Grabe. Pumapasok ako sa talyer, pumapasok ako sa kumpanya. Dala-dalawang trabaho? Dala-dalawa ang trabaho ko. Oo. Kahit nung nasa Saudi pa ako, pumapasok ako as mekaniko. Nagsasideline ako as yung nagpapadala ng remittance, nagpapadala ng cargo. Nagsasideline. Hindi ko sinayang ang oras. Kaya lang kaya, dabang kaya ng katawan. Through the guidance of the Lord, talagang yan, ibibigay sa iyo yung lakas ng katawan. Okay. Bukod dun sa sipag na yan, ano ang sekreto para umunlad ang buhay? Simple lang yung pag-unlad Huwag kang gumastos ng higit pa sa iyong kinikita. If you are earning 10 pesos in a day, you need to spend only 3 pesos so that you will have 7 pesos as your savings. At that, pagdating sa mga ganon, at nangailangan ka ng pera, at least mayroon kang nakatabing pera. Hindi katulad ng kumikita ka ng 10, gagastos ka ng 12. Negative. Utang. Negative. Pero matindi yun, sir, 70% ang iniipon mo sa kinikita mo. Paano mo nagawa yun? Kasi kami, konti lang naman ang kinakailangan namin bilhin Gulay, andyan sa amin. Andyan sa amin ang gulay. Masipag si Mrs. May tanim. Oo, nandiyan malunggay, talong, kalabasa, sitaw. Marami kaming gulay. Besides, dati itong mga pilapil lang, noong araw, pinagkakakitaan namin sa pamamagitan ng pagtatanim ng sitaw during rainy days. Di kayo siguro maniwala yung pilapil na yan. Maglalako kami ng 3,000 within 2 days period lang yun. Kasi every other day, hindi mo na pwedeng patagalin para hindi magiging magulang. Magulang yung sitaw. So kinakailangan every other day pitas.
mayroon pa kami inuupahan kasama para maglako at mamitas. Ganon ang sekreto. Wala, konti nga lang binibili namin eh. Nandyan na lahat. Manok? Nandyan. Maraming manok si Mrs. Pag gusto mo ng manok. Isda, marami lalo. Isda lalo marami. Alam mo, nung araw, wala pa ako sa pispan. Pagka yung mag-tuition pinang anak ko, mamimingwit kami ng asawa ko. Makakakuha kami hanggang 40 kilos true banwit lang. Yung doble pa yung ano, tapos yung tilapia, 3, 4. Nakagwantes kami. Ibibenta na yun, 80 per kilo. Naipuprovide na namin yung pang-tuition pinang bata. Nung may jeep din naman ako. May jeep din naman ako. Ang kita ko ng jeep, binibigay ko sa misis lahat. Pero pagka yung may mga barya ako ng piso-piso, malalaki pang piso noon eh, nilalagay ko doon sa glove compartment. Doon sa glove compartment ng di ba may dashboard na pinapagawa. Hanggang sa alikansya ka doon. Dumating yung panahon na sabog ang gulong. Wala kang savings. Akala mo, wala kang savings. Bubuksan mo. Sapat na yun. Sapat na yun para pambili ng gulong. Ng gulong. Ganon. Hindi pwedeng hindi ka mag-save. Maniwala ka sa hindi. Noong binubuntis yung anak ko, hindi ko naman alam, hindi naman masama. Si Mrs. nagnanakaw doon sa basket ko. Kasi may basket ako na siguro 6 by 12 na ratan. Alam mo yun? Yung, lahat ng perans pumapasok, remittance, nilalagay doon. Ngayon, maisip talaga naman si Mrs. Every time na marami yung pera, nangungot doon ng siguro 100, 200. Hanggang sa nakapag-ipon siya ng pang-operasyon. Kasi cesarean alam na namin si cesarean Para sa naman? Para sa kanya. Sa panganganak. Panganganak. Ganun. Hindi niya alam. Nagsisavings na rin ako. So, ganun. Doble-doble pala. Triple-triple ang savings nyo. Ngayon, ipinanganak yung anak ko, cesarean. Doon sa Binlok. Pwede kinabukasan. Alis muna ako. Sabi kong ganun. Bakit Saan ang pupunta mo? Saan ang punta mo? Sabi ko na asawa ko. Deposit ko itong pera. Kasagot-sagot naman ng misis ko Isama mo na yung 25,000 dyan. Saan galing ito? Kinuha ko sa wallet mo. Doon sa bag, sabi niya. Hindi ko alam. Nakita mo yung lakas ng business ko, Hindi mo namamalayan, ganun na kalaki. Pero hindi masama dahil pagdating naman ng araw, ibinigay. So, ang number 1 sekreto, sir, maliban doon sa masipag kayo at madiskarte ay savings. Savings, pagtitipid. Pagtitipid. Oo. Dumami yung naipon mo. Oo naman. Anong ginawa mo doon sa inipon mo? Pinambili ko ng lupa, palaisdaan, lupa. At pagkatapos, ngayon, lalong lumaki ang kita. Lalong lumaki. Nag-construct na ako ng bahay-bahay na pinapaupahan. Ayun. Diba? Ngayon, yung mga pera mo, kaya sabi mo kanina, pwede ka nang matulog maghapon. Oo. Kasi yung mga pera mo, ang naghahanap buhay na. Correct. That's it. Inisip ko na yan at my age. Pagdating ng pagka-senior ko, hindi na sapat ang lakas ko para kumayod ng husto. Kailangan mo na talaga magpahinga. Sir Ben, ilang taong ka na? 64, going 65 by October 18. October 18? Naku, darating kami. Happy birthday to myself, ha? Nakita mo? Okay. Tapos, ano pa ang pinagkakitaan mo ngayon? May apartment ka? May mga palaisdaan ka? May mga lupa ka? Wala ka naman na pinag-aaral? Ano pa ang ginagawa mo sa pera mo? Yung iba, pagka nangangailangan ng tulong, basta tulungan kami. Kailangan tulungan? Tulungan. Hindi po pwedeng sabihin na pahiram lang. Pahiram lang. Hindi pwedeng sabihin pahiram lang. Hindi, ganito ang namin. Sige, sir. Ni Mrs. Pag nangailangan ka sa amin ng below 5,000, kay Mrs. ka. Pag above 5,000, sa akin ka. Kasi doon sa below 5,000, walang patong. Pero doon sa above 5,000, may konting business patong. yan.
Above 5,000, May patong. business ang usapan. Business lang usapan. Below 5,000, charity. Charity. Hindi, ganun kami. Oo. Ang galing. Oo. Pati yung sitwasyon sa amin. Mm. Yung lahat ng income doon sa bakuran, Mm. rentals ng bahay, Mm. kay Mrs. Lahat yan. Lahat ng sari-sari, whatever the amount na pagbibenta ng sari-sari. Sari-sari, sir. Ito yung sari-saring isda Yung sari-sari na nanggaling isda. sa dagat. Galing dito sa na nakapasok palaisdaan. dito sa Kasi palaisdaan. most of the time, pag naghahango ka dyan, naglilimas ka dyan, itong area, itong pan na ito, pinakamalit dyan ng 30,000 na Worth. sari-sari. Word. Worth ng sari-sari. Oo. Kaya hindi, yung iba, nanungusumi sila dyan sa tilapia. Oh. Pakainin lang! Yan ang sinasabi ko kay Richard. Pakainin lang pagdating ng araw. Pera din yan. Pera pa rin. Pera pa rin yan. Anong ginagawa niyo sa sari-sari? Ay, dito, Mm. pag naghahango ako, lalo limas. No? Limas, yung full drain. Oo, yung full drain. Full drain. Ang tao dito, hindi lang 100. Nakapila sila dyan. Nakapila sila at ibinibigay ng libre ang Yung mga sari-sari. yung mga sari-sari. Kasi hindi naman lahat yan ay nakukuha ng mga trabahador eh. Mm. At ang ginagawa ko pa nga, pagka yung maliit na yung espasyo, nandoon na yung lahat ng isda. Mm. Meron pa ba dyan? Mm. Meron pa naman. Bitawan nyo na. Sige, pamigyan na natin. Eh, yung hindi nakakapunta dyan dahil maputik, dito, bigyan sila. Buwan. Walang problema. Bigay naman ni Lord. Sige sir, bigyan mo ako ng idea. Magkano kinikita mo sa bangus? Sa bangos? At saka sa sugpo, at sa shrimp, at saka sa malaga. Yun yung tatlong main mo, di ba? 3 main ko yun, pero ang pinaka-main ko sa lahat is only bangos. Bangus. Bangus talaga. Wala. Kaya nga ang sinasabi ko, gustuhin ko na ang bangos na ipunla. Other than bangos, ano lang, sabit lang yan sa akin. Okay. Katulad niyan, naglagay ako dyan ng 6,000 na binili ko ng mamiso. 6,000, nilagyan ko nito ng 6,000 na sugpo. Pero hindi ako nag-i-expect na mayroon akong hahangin Babalik na dyan. sugpo. Maibalik lang yung panambili ko, happy na ako. Pero pag nagbigay na si Lord ng mas marami, thank you. Thank you. Ganon. So, bangus yung main. Yes, Okay. bangos. Magkano kinikita mo sa bangus, sir? Lagi mo lang ikunta. Huwag mong hanguin ang bangos pag hindi ka kikita, hindi ka magpa-profit ng 10 pesos per every bangos. Per piece? Pidaso. Per pidaso. Per piece? Yes, per piece. Hindi per kilo. No, per piece. Per piece. Okay. Ilang libong bangus ang ina-harvest mo dito? Sa ngayon, nasa ano ako, 31,000. 31,000 times 10. Oh, di may 310 ako. 310 Oh, sa isang harvest. sa isang harvest. Times 2 sa isang taon. Sabi mo, times 3. Times 2. Pero kung didiskarte ka, pwede kang Magiging times mag-times 3. 3. O times 2 na lang. Times 2 na lang para ma-reach mo yung level ng ano, magandang profit. Magkano yan? Lumalabas isang taon? Kung times 2, Di pwede mayroon na akong 640. 40, 600. How if nagawa kong 3 beses ay? Di 900. Almost 1 million. Yes. May 1 million. Oh. Ilang hektarya po yan? Almost 5 hectares. 5 hectares. Okay. Eh di ilang taon ka nang nag-fish pond, sir? Matagal na. Nag-start ako kasi ng 1993. 1993, 2021, ilan na yun eh? Kwentahin mo. Kwentahin mo nga, sir. 20... Kasi hindi rin ako marunong sa math. May mga 2021 less oh, 28 years. 28 years. Yes. O di 1 million times 28. Ano na? Hindi naman natin pwedeng i-complete lahat ng ganyan. Baka mabiyayara ko. Eh, ang fish pond operator, exempted yan. Exempted. Oh, walang tax. Walang tax. Walang tax nga yan. Walang tax ang agriculture. Oh, pero, wag. Ano, nationwide yan, worldwide pa. Ano? Hindi Sige, na, sir. hindi naman. From that period up to the present, eh, ganun na kalawak. Tama naman. So, noon nag-umpisa maliit. Oo, umpisa maliit. Ngayon, Ngayon lang lumalaki-laki. Malaki. Okay. Sir, kailan ka titigil para magpahinga na lang? Under contract ako eh.
Hindi ko pwedeng ipahiya ang sarili ko sa mga boss Kailangan ko. tapusin mo. Kailangan tapusin ko. Pero kahit na tapos na yan, kung mayroon akong matuturuan na anis, na kasing anis ko at kasing ayos na mag-alaga ng fish pan, Ibibigay i-recommend mo. ako. I-recommend ako doon sa may-ari. Tatapusin ko lang sana ito eh. Itong contract ko, may 8 years pa. 8 years Matagal-tagal pa. pa, no? 8 years pa, 64, 72. Pwede pa akong mabubuhay siguro ng 85. Lord, give me the time. Ano naman, sir, ang ano mo? Paano mo binabalik yung biyaya sa mga tao? Yun na nga. Sinasabi ko nga sa'yo, pagdating ng Christmas time, o dili kaya birthday, kaya matayan, mga time ng sorrowful or whatever. Joyful, oh. Joyful, sorrowful, kusang loob, nagbibigay. Nagbibigay ka talaga. Nagbibigay. Sinasabi ko nga sa'yo, from this area up to my house, hindi lang 100 tao yan na nakapila. Nabibigyan mo. Tuwing na harvest. nabibigyan ko. Hindi lang ganon. Cash yun, sir. Minsan Binibigyan mo pa. cash. Oo, cash. Minsan, Maliban pa sa isda. Oo, maliban pa sa isda. Minsan pa nga eh. Halimbawa, 2 years ago, wala pa yung pandemic, no? O, nagkaroon ng Christmas party ang senior. Ay, senior na rin ako. Mabigay ako, cash. Mayaman, mahirap. Kahit mayaman eh, tinatanggap. Pumipila. Pumipila eh. Oo, kahit mayaman. Ikaw, mayaman ka. Sir, ba't ganun ang Pinoy, no? Kahit mayaman, gusto sa libre pa rin. Hindi kasi yung spirit of giving. Aha. Yung spirit of giving, hindi mo talaga mabigyan ng, anong tawag dito, hindi mo pwedeng sabihin walang kwenta. Eh, isipin mo, binigyan ka ng isang tao from the bottom of their heart. Oo, ba't hindi mo kukunin? Oo, gano'n. Tsaka itong itong nagkaroon ng kahirapan ng buhay. Yung mga very close sa akin talaga. 25 kilos ng 25 kilos of rice. Binibigay ko yan. Sige. Walang problema. Ganun lang ako. Okay. Ganun lang ang sikreto ko. May mga sekreto ka pa bang hindi mo nabanggit? Nasabi mo na lahat sa amin. Oo, pagdating sa ganyang buhay, huwag mo nang pakialaman yung iba. Eh, kung sasabihin mong chickboy ako, delikado na yun. Okay. Sir, anong lesson sa buhay mo na gusto mong ibahagi doon sa mga audience natin, mga nanonood? Sipag at tiyaga ang kailangan. At saka tipid. Tipid. Hindi rin pwedeng kahit anong sipag mo, tiyaga mo. Kung kumita ka ng 10,000, gagastusin mo yung 12,000. Wala. Yung sinasabi nilang 1D millionaire. Wala yan. Hindi pwede. Kung gusto mong umasenso, kailangan talaga sipag at tiyaga at tipid. Isama nyo dyan ang tipid. At higit sa lahat, ang laging panalangin tawag kay Lord, nabigyan kayo ng guidance and blessings all the time para makamit ang success sa buhay. Well said. Sir, maraming salamat po. Okay, no problem. You are always welcome. Apo. Come back to me. Babalik ako, During sir. my birthday. Sir, babalik ako pag nag-harvest ka. Kasama ako doon sa pipilang hihingi ng isda. Oo, wala problema. Gusto mo, dahil ikaw bisita, styro ang galing mo. Doon pa lang alam mo na kung anong pagkatao ko. Di ba? Styro yun dadalhin. Styro. Styro na naglalaman ng around 10 kilos lang naman huwag yung 50. Ayan. Salamat po. Marami pong maraming matutuwa doon sa mga binahagi ninyo. Kaya, Opo. sana, baka sabihin paghahanapin ako, si Mr. Sarmiento pala, laki ng niyan. Yan ang kagandahan sa agriculture, walang tax. Yes. Yan ang negosyong walang tax. Yes. Uncounted yan eh, unpredictable yan eh. Kayo, magpalaisdaan, maggulayan, maghayupan. Sipag si Mrs. Wala pong tax pagdating yan. sa Walang tax. pagka yung
Oo, sinasabi, kukumal pa ba? Hindi ba, tapos na tayo? Tapos, ikat mo na daw kasi may mga sekretong sasabihin si Sir na hindi pwedeng i-reveal. Oo. Sige po, Sir. Salamat po. Okay. Sige sir, sige po. Opo, opo. So tapos na po yung 3 episodes na ginawa natin tungkol sa aquaculture. At nag-umpisa tayo sa tilapia, and then hito, at ngayon ay bangus. Yan, ito po ay collaboration ng agribusiness at ng Santi Feeds ang gumagawa ng Tati Feeds. Ayan. Si Sir Dennis po ay lagi hong nakasuporta sa agribusiness. Way back, noong pang wala pang agribusiness, Pinoy How To pa lang po yung YouTube channel ko, ay si Sir Dennis na yung tinatakbuhan ko kung kailangan ko ng content. Yung time na yun po, wala pa akong 1,000 subscriber. Nilapitan ko sila at pinagbigyan nila ako na makagawa ng content. Hanggang ngayon, ilang taon, matagal na panahon na ako ang pinapagawa nila ng mga corporate videos nila para sa mga exhibit. Ayun, salamat Sir Dennis. Salamat sa Santi Feeds na malaking naibigay po sa pag-unlad din ng buhay namin. Anytime. So marami pa po tayong gagawin na mga episodes na tungkol sa aquaculture. By the way, may may YouTube channel din ang Sante. Ang Tati pala, ang Tati Feeds mismo, Tati TV. Yun po yung YouTube channel din nila. Ayan. So kung gusto niya ng maraming content na focus siya sa aquaculture, kompleto po doon. Okay? Okay. Salamat marami.